Sa punto pong ito, makakapanayan po natin via Zoom si dating Senate President Coco Pimentel. Magandang hapon po, Senator Pimentel. Si Maris po ito. Magandang hapon, Maris, at sa lahat po ng nanonood ngayon. Senator, magpapatuloy po ngayong araw ang cross-examination kay Attorney Jeremy Lotoc ng NBI. No? Kahapon na po na yung mga typographical error at naungkat din yung naunang affidavit of investigation. Gaano po kahalaga yung mga nakita kahapon at yung patuloy na paulit-ulit na pagpuntirya doon sa pagkakaiba ng mga petsa, ng mga docket numbers, kahit na asked and answered na yung mga questions ng depensa? Sana maging lesson ito sa ating mga kawani sa gobyerno, lalo na yung mga investigators natin, na maging mas maingat when you encode or type your reports. Marami na ako na-encounter na ganyan. Hindi tayo hindi natin dino-double check. Although, pagdating dun sa petsa sa Sabina, kung mali yung November 6, yung nag-type sa affidavit, tama siya kasi sinusundan lang niya yung basic document na nasa harap niya eh. So, hindi nagkamali yung nag-type nung affidavit kasi tinignan niya yung petsa nung Sabina, November 6 atang nakasulat doon. So, kung yun ang mali, yung isa lang ang mali, yung dokumento lang na yun ang mali. Pero ang laman kasi, ang meat of the controversy is yung threat. So, yung mga investigation, nag-first investigation kayo, binalik sa inyo, inaayos ninyo yung investigation ninyo, di mas nakabuti pa nga. Ibig sabihin nun naayos pa nila. Parang itong impeachment na ito, Maris, pangalawang second round na ito eh. So, diba? So, pati yung mga preliminary matters tuloy, inaayos tuloy. So, mas maganda nga na review pa yung trabaho nila. Senator Coco, inaasahan pong tetestigo rin po ngayong araw ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Ano po ang aasahan natin sa testimonya niya at ano po ba ang magiging bigat? How material will be the pieces of evidence na maaaring makuha sa kanya? We cannot predict kung ano ang may establish ng prosecution through Attorney Lopez kasi una sa lahat, hindi naman nila nakausap yan kasi ayaw nga silang kausapin. So, alam mo yung pagpe-present ng mga hostile witnesses, pinag-iingatan yan kasi sometimes wala ka ring makukuha. Kasi lalo na rito, ano ba gusto nilang ipakita na nandun siya sa kwarto? O so, ano ngayon yun? Sasabihin mo na, narinig mo lahat. Sabihin niya, hindi ko narinig kasi pwede na, posible ba yun na nasa kwarto ka na hindi mo marinig lahat sa experience natin? Pwede, di ba? Not paying attention ka, umiiyak ka, may kausap ka sa telepono. So, ewan ko, ako mismo gusto ko makita kung itutuloy nila, pero pwede pa naman nilang hindi tuloy yan actually. Posible ba na sa pagpipresenta ng isang hostile witness, it could break their case? The prosecution's case? Yes. Wala lang, parang lumalabas tuloy na parang nasupalpal, kung basketball ba, nasupalpal sila rito sa attempt na ito. Ganun lang. So, then tuloy na naman sila sa next, tuloy sila sa next witness nila. But of course, we yet have to see, medyo hindi maganda hindi maganda sa mga judges yun kasi parang sinayang nyo naman yung oras namin. Parang gano'n. Alright, pero yung mga leading questions kasi pwede na raw yan sa mga hostile witnesses. So, not from the very start. Not from, ano mo na siya, itatrato mo na siyang normal na witness. Tapos ipapakita na ang loyalty niya or ang interest, personal and political interest niya ay nandun sa impeached official. Then, pagka inamin na niya yon or napakita na yon, pwede na siyang itrato na ika-qualify siya as hostile witness and then pwede na siyang parang naging cross-examination na, pwede ng leading questions. Alright. Senator Coco, yung iba pong mga kababayan natin, medyo natatagalan sa proseso, ang daming technicalities. But of course, we understand, it's part of the trial. Ganito po ba ito? And sa tingin niyo po ba, bibilis na ang mga mangyayari sa mga susunod na araw after they got the hang of it? Dapat hindi dapat technical, hindi dapat
hindi dapat ang impeachment ay parang nasa korte lang tayo. Dapat ito medyo mas lenient pagdating sa technical rules. Unless of course public policy, ang sabi ng public policy, bawal itong ebidensya na ito gamitin. Hindi pwedeng gamitin 'yon. So yun lang yung bantayan yung public policy. Tapos for example, kunyari pipilitin mong maging testigo yung impeached official laban sa sarili niya. Ay hindi pwede. Oh. Pipilitin mo na yung asawa magte-testify laban sa kanyang asawa. Hindi rin pwede. O may doktor, sa pasyente, abogado sa kliyente. Kasi may public policy diyan. Pero yung mga iba, kunyari, ito na yung mga dokumento galing na sa government agency. Sabi ng government agency, ito yung dokumento naka-file sa aming opisina. Pwede nang pabilisin yun. Kasi ano naman yun talagang gano'n naman yun nagdadala talaga ng certified true copy nung naka-file sa opisina ng gobyerno. Hindi naman pwedeng lahat ng government files yun ang gagawin mong ebidensya. Alright. So anyway, tama naman si Senate Presiding Officer Chis Escudero na sabi niya parang diesel, ayan at nakikita naman yata natin na parang Unti-unti, no? naka-warm up na. So Okay. last week, isang witness. Siguro this week, kung makatatlo o makaapat, di imagine mo na bumilis ang takbo. Alright. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. Dating Senate you. President Coco Pimentel. Magandang hapon po sa inyo.